Pipikit-pikit pa talaga ang mga mata ko nung mga oras na to dahil sobrang inaantok pa talaga ako. Pero wala akong magagawa, kailangan ko nang bumangon kasi nanggising na si Athena at sabi niya nga ay nagugutom na siya. Kaya naman ito, tumayo na nga ako, pinilit ko na ang sarili ko, lalong-lalo na yung mga mata ko para nga makapagluto na ng pagkain namin. Buti na nga lang, bago ako matulog ng umaga, pagka uwi ko galing galaan, nagsaing muna talaga ako. Kasi alam ko na talaga ang mangyayari na kapag naunang magising sa akin si Athena, magmumuni-muni lang yan saglit, gagawin niya lang yung mga dapat niyang gawin, tapos gigisingin na ako yun or di naman kaya yung daddy niya para magsabi na nagugutom na siya. Mag-i-steam lang pala ako ng siomay mga mami, sa ito na yung ulam namin sa buong maghapon. Shark fin pala yan, tsaka chicken siomay. Pero syempre hindi pwedeng yan lang yung ulam namin. Kapag ganyan kasi mga mamis na meron kaming siomay, hindi talaga pwedeng hindi ko siya partneran ng gulay or di naman kaya minsan itlog na lang na prito tas hindi naman ako nagasin sa itlog. Pero ito nga yung broccoli, sasabay ko na lang siya pag-steam dyan sa siomay. So dahil nga nagsimula naman akong kumilos, gagawin ko na yung mga iba kong dapat gawin. After neto or pag nakapagsalang na ako netong ulam namin, mag-aayos na rin ako ng labahan, nagkapaikot na ako sa washing, tas gagawin ko pa yung mga iba kong dapat gawin. Kasi pag gantong naakilos sa talaga ako mga mamis, talagang nawawala na yung antok ko. Babalik lang yung antok ko niyan kapag alam kong natapos ko na lahat ng mga dapat kong gawin. So habang ginagawa ko nga itong mga mamis, share ko na lang sa inyo yung naging ganap ko. Nasabi ko nga sa inyo kanina na inumaga na ako ng uwi kasi nga galing sa galaan ng mamshi panay nyo. Siguro mga mamis napapatanong kayo no, napapasabi siguro kayo na nagkaroon na lamang ng kapansanan tong mamshi panay na to, pagala-gala pa din, may sakit na lamang. Alam niyo ba mga mamis, may mga time talaga na wala ako dito sa bahay. Nandoon ako sa bahay ng friend ko. Yung friend ko na kasama ko sa business na Pulboron. Siya lang kasi yung kaibigan ko na medyo malapit dito sa akin na madali kong mapuntahan. At pag nandoon talaga ako sa kanya, madalas hinaabot ako ng madaling araw or di naman kaya inuumaga na ako. And kung tatanungin niyo naman mga mamis kung kasama ko ba si Athena kapag ako ay may gala or umaalis ako, hindi syempre mga mamis. Paano naman ako makapag-enjoy? Charot! So yun na nga mga mamis, kapag meron naman akong alis or di naman kaya pupunta ako dun sa bahay ng kaibigan ko tas hinaabot na ako ng madaling araw or kinabukasan, minimake sure ko naman mga mamis na bago ako umalis sa bahay meron nang makakain si Athena, gaya ng mga biskwit, may Milo, may gatas, or di naman kaya mga tinapay. Kung sa kanin naman mga mamis or di naman kaya sa tanghalian or di naman kaya hapunan niya, sa kanin mga mamis, laging may nakahandang kanin sa rep at laging iinitin na lang. Si Athena mga mamis, kahit na nakikita nyo araw-araw ko siyang inaasikaso, kahit pa paano naman ay natuturuan ko to ng paunti-unti, hindi ko na lang naisasama sa vlog kasi mahirap mga mamis na unti-unti kong tinuturuan si Athena ng mga gawaing bahay, kung paano magluto, tapos mag-set up pa ako ng camera. Kaya yung mga bagay na yun, hindi ko na talaga nagagawang i-vlog. Kaya naman si Athena mga mamis, kayang-kaya niya na yung sarili niya kahit wala ako. Pero alam kong itatanong nyo, buti na kayanan ko na lumabas or umalis nang iniiwan ko si Athena mag-isa. Syempre mga mamis, hindi ko naman gagawin yun kasi hindi ko naman talaga kayang iwan si Athena mag-isa. Maghapon akong wala sa bahay o di naman kaya magdamag. Hindi kaya na konsensya ko yun mga mamis. Hindi naman ako makakagala mga mamis nang walang bantay si Athena. Pero dapat ang bantay niya lang ay si daddy. Never kaming nagpabantay kay Athena ng ibang tao para lang makagala ako. Kapag si daddy mga mamis ay day off niya or di naman kaya wala siyang pasok sa trabaho, pinapayagan niya ako na magpunta doon sa bahay ng kaibigan ko. And take note mga mamis si daddy pa mismo ang maghahatid sa akin doon sa bahay ng kaibigan ko at kapag uuwi naman na ako kahit anong oras pa yan, siya rin ang magsusundo sa akin. At ginagawa ko lang to ngayon dahil medyo malaki-laki na nga si Athena. Pero dati mga mamis, nung maliit-liit pa si Athena, hindi ko talaga yun siya kayang iwan. Kahit saan ako magpunta, kailangan bit-bit ko siya. Kahit mapagod siya, mahalaga magkasama kaming dalawa at hindi ko siya iniiwan. Ngayon kasi mga mamis, medyo malaki-laki na si Athena at sabi ko nga sa inyo, ang mga anak natin, hanggat bata pa, enjoy natin sila. Kasi kapag lumaki-laki sila, magkakaroon na sila ng mga sarili nilang desisyon. Gaya na lamang ni Athena, ayaw niya lang sumasama kapag meron akong gala. Hanggat maaari, kung nandito naman yung daddy niya, may iwan na lang siya dito. Pero kapag meron akong alis or gala mga mamis, kailangan nagpapaalam na rin ako kay Athena. Kasi nga, kapag hindi ako nagpaalam sa kanya, maya-maya siya nagtatanong sa daddy niya, hindi siya mapapakali hanggat hindi ako nakikita ng paningin niya. Kaya naman, pag nagpaalam ako sa kanya, alam niya na yun, hindi niya na ako hanapin sa daddy niya. Bali, ang gagawin na lang niya sa daddy niya, tatanungin niya kung anong oras ako uwi. Simula kasi nang nagkasakit ako, si Athena, grabe na yung pagiging sobrang maalalahanin niya.
kailangan hindi ako nawawala ng matagal sa paningin niya. Kaya naman kapag may time nandoon ako sa friend ko, nagchat ako dyan kay Athena, ina-update ko siya, nagsasabi ako kung anong oras ako uwi or di naman kay i-video call ko siya. Para alam niya na safe ako kung nasaan ako at hindi siya nag-aalala ng husto. Sa part naman ni Daddy mga mamis, kapag talagang wala siyang gig, yun nga, pinapayagan niya akong mag-me time kasama nga yung kaibigan ko. Siguro nga kung mas malapit lang kami sa ibang kaibigan ko, hahayaan niya talaga ako. Kasi alam naman ni Daddy mga mamis na hindi ako papabayaan ng mga kaibigan ko. At yun nga, tiwala naman siya kasi dun lang naman kami sa loob ng bahay. Hindi naman din pala gimmick ang mga kaibigan ko. Masaya na kasi kami na nagkakwentuhan lang kami sa tapat ng bahay o di naman kaya sa loob ng bahay kahit abutin pa kami ng umaga. Ganun lang ang vision namin ng kaibigan ko or pati ng mga ibang kaibigan ko. Talagang kwentuhan lang ng masasayang bagay, naninira ng ibang buhay ng tao. Uy, walang ganun! And sa part naman ni Daddy pala mga mamis, kaya niya ako pinapayagan na pumunta sa kaibigan ko kapag wala siyang trabaho or day off niya kasi yun din yung pinaka makakilo siya kapag wala ako. Kasi mga mamis kapag day off niya tapos nandito lang din ako maghapon magdamag sa bahay, wala rin siyang nagagawa kung hindi utusan ko ng utusan, hindi niya magagawa yung mga dapat niyang gawin o yung trabaho niya dito sa bahay. Halimbawa, gusto niyang mag-edit ng kanta or mag-compose ng kanta or mag-record ng kanta, hindi niya magawa dahil nga nandito ako, hindi ako maalis dito sa sopa. Tapos kukulitin ko pa siya maghapon, naasarin ko pa siya, utus-utusan ko pa siya. Kaya mas okay din kay Daddy mga mamis na kapag day off niya, nandoon din ako sa galaan. Kung tatanungin nyo naman mga mamis ko or kung i-comment nyo naman na bakit hindi na lang kami ang mag-bonding family kapag day off ni Daddy. Kung kilala nyo kami ng matagal na mga mamis, kung personal nyo kaming kilala, sobra-sobra kami kung mag-bonding yan nila Daddy, nila Athena. Halos araw-araw talaga kaming nagbabanding, nagmo-movie marathon kami, nagpo-food trip kami, or di naman kaya minsan lalabas kami, maglalakad kami sa labas, maghahanap ng mabibiling pagkain, or di naman kaya magkukwentuhan kami. Kaya kung sa time lang mga mami, sobra-sobra ang time namin kung kaming tatlo, si Daddy, si Athena at ako. Kaya talaga may mga time na kailangan din namin lumaya sa isa't isa, maghanap ng afam. Uy! Joke lang yun mga mamis ha, baka maniwala kayo, di naman kaya may ibang maniwala dyan. So anyway, natapos ko na yung mga iba kong dapat gawin. Ngayon naman mga mamis, kung nakikita nyo ang ginagawa ko naman, ay nagpa-plancha na ako ng mga uniform ni Athena kasi next week, balik eskwela na ulit si Athena. Kaya kailangan ko nang ayusin tong mga to. Kanina naayos ko na yung mga gamit niya, yung mga notebook niya na ilagay ko na dun sa bag niya, pati yung ibang gamit niya. Bali, ang wala na lang pala si Athena, yung mga papel, tapos itim na ballpen niya kasi ngayon mas madalas nilang gamitin yung itim na ballpen. Kahit na 5 days pa bago ang pasokan nila Athena, talagang pinlansya ko na to, dapat hindi pa. Kaya lang naisip ko, pag kung kailan kasi yung mismong araw ng pasokan nila Athena, doon ako sinusumpong ng katamaran. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang hindi pa ready yung katawan ko. So, ito nga pinakahuli ko naman gagawin mga mami. Ayusin ko naman itong mga lagayan ko ng mga plastic ko. Hindi ko alam kasi may mga time nga kapag nagmamadali ako, bara-bara na lang din akong kumuha dito. Tsaka meron pa rin kasi ako mga plastic dito na naipon na hindi ko pa natutupi ng maayos. And ganito talaga ako magtabi ng mga plastic mga mamis. Tinutupi ko talaga para kapag kailangan ko, maayos siya at hindi gusot-gusot. So dahil ito na yung pinakahuling task ko, pwede na ulit akong bumalik sa tulog.